Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bayad kay Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po heavy underdog ang ating pambato na si Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales sa sabak sa undisputed title fight nito kontra kay Japanese monster na Oya Inoue, ay hindi po natin maikakaila na kahit anong mangyari at maging resulta ng kanilang bakbakan ay panalong-panalo pa din talaga si Tapales. Ito po ay dahil ibinunyag ni SB sa isa sa kanyang mga komento sa Facebook na aabot ng $3 million o kulang-kulang 170 million pesos ang estimated na kikitain ni Tapales sa nilulutong laban nito kontra kay Inoue na posibleng ganapin bago magtapos ang taon na ito sa bansang Japan. Kaya naman kung sakali man matalo si Tapales sa boxing na ito, ay walang duda na panalong-panalo pa rin talaga siya sa buhay. Kahit ano naman kasi ang mangyari ay sa bandang huli ay nagbo-boxing ang mga boksingero hindi lang dahil sa mahal nila ang sports na ito at bagkus upang kumita ng pera. Tandaan po natin na ito ang kanilang kabuhayan at source of income. Bukod dyan ay hindi din araw-araw ay mabibigyan ka ng pagkakataon na kumita ng 170 million pesos sa loob lamang ng isang gabi. At hindi din habang buhay ay malakas ka upang makipag-boxing. Kaya panalong-panalo talaga si Tapales sa laban niya kay Inoue anuman ang magiging resulta. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na mismo si Naoya Inoue na ang nagsabi na mananatili muna siya ng 2 hanggang 3 taon sa 122-pound Super Bantamweight Division. Dahil gusto niya pa daw labanan sila Janrael Casimero, Luis Nery at Muradjon Akhmadaliev sa oras na maging matagumpay siya sa laban niya kay Tapales. Sinabi din ni Inoue na bago siya makikipagsuntukan kay Casimero at Luis Nery, ay kailangan daw muna ng mga ito na sumailalim sa drug testing at VADA testing. Nang sa ganun umano ay masigurado ng lahat na malinis silang mga fighters at walang mga dayaan na magaganap. Ganun pa man nga po ay bumanat na din si Casimero kay Inoue. Sa pamamagitan ng isang Facebook post ay ipinasilip ni Casimero ang koleksyon ng mga boksingero na tinalo niya sa nakaraan at sinabing bilangin daw dapat ni Inoue kung ilang taon na siya nitong gustong baklasan. Para po sa mga hindi nakakaalam ay nakatakda na sanang magtuo si Casimero at Inoue noong April 2020 sa Las Vegas, Nevada para sa isang unification fight sa Bantamweight Division. Nagkapirmahan na ng kontrata ang dalawa at tumungo na ng Amerika si Casimero. Subalit dahil sa hindi inaasahang pagdating ng pandemya ay napilitan ng Top Rank Promotions na ikansela ang laban. Pero nanatili nga po si Casimero sa Amerika upang antayin si Inoue. Subalit sa kasamaang palad nga po ay sa oras na dumating na si Inoue sa Amerika, ay mas pinili na lamang itong labanan ang kanyang mandatory challenger noon na si Jason Moloney kaysa labanan si Casimero. Ayon naman sa mga balita noon ay ipinag-utos na kasi agad ng IBF na idepensa ni Inoue ang kanyang titulo kay Moloney magmula nang mabalitaan nito na kansilado na ang unification fight nila ni Casimero. At dahil dyan ay tumungo na lang din sa ibang direksyon si Casimero at nilabanan ang Noy undefeated fighter ng Africa na si Duke Maika. Tinalo ito nang walang kahirap-hirap ng angas ng Pinas via 3rd round technical knockout. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga